araw mga kabansay, welcome muli sa channel ko, Yuan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito, i-trim natin ang forest calleus na ito. Bago ko lang ito na set up mga 3 months ago, so di ko ito na kunan ng video nung sinitap ko ito. Ngayon, share ko lang sa inyo ito para makita nyo. Ang calleus nito ay pagmamayari Mr. Sebastian. Dito may baguhin pa ako dito hatakin ko itong pababa kasi nung una itong itinanim, bali naka tagilid siya papunta dito. So pero yung dating itsura nito ay di ganito. Nakatanim ito sa malalim na pat at saka medyo mahabang pat. Ayan. Ginawa namin yung pat na ganito. Yung mababaw lang. Kasi yung pat niya dati ay siguro hanggang dito siya. So makapal yung pat nito dati. So binago ko at saka nilagay sa pat na ayan. Ayan. Kapag nag-stable na ito, itong mga nilagay namin na bato dyan, kunin namin dyan. Kasi sa parking dito may ginawa ko dyan parang ilog. At saka may mga bato-bato dyan. So kapag stable na ito, tanggalin namin ito para makita yung mga landscape ko dyan. Kapag natanggalan namin itong mga bato nito, maganda na lang tingnan kasi naka-landscape na yan. May mga na-sit up na ako dyan mga landscape niya. Bali ang sit up ko nito, ito bali separate ko sila. Saka dito sa gitna niya may ilog ito dito. Ayan. So baka magtaka kayo kasi ang punong ito ay medyo napandak at saka dito ay yung mga mamahabang puno. Wala na kasi kaming ibang pang puno na ay lagay dito, kaya ito na lang ang nilagay namin. Pero dito sa parting dito pandak ito at saka buo yung puno niya kasi yan, mapapansin nyo hindi yan dikit-dikit, kaya pwede na rin nating sabihin na ganyan ang itsura niya, yung malapad yung canopy niya kasi di sila seeded bawat isa, unlike dito. So mahaba to at saka dikit-dikit, kaya natural lang na tatangkad ang mga ito. Dito wala to ditong tumubo kasi shaded dito. Unlike dito, buong canopy ng calleus natin ay marawang. So kaya nagkaganyan siya. Dito dikit-dikit, so ito medyo matatangkad ang puno dito at saka yung canopy nila ay di malapad katulad nito. Ayan. Dito bago ko lang ito na sinagdag ko lang yan. So mapapansin nyo na yung dinagdag natin na puno ay medyo bata pa, pero okay lang yan at tatanda rin naman ang mga yan. Nilagyan ko lang ito ng mas maliit kasi kapag wala siya dito masyado lang open, although may landscape tayo dito, may mga ilog tayo dyan, pero kapag tinanggal natin ito okay rin ito, kaya maliit ang nilagay ko dyan. Sana doon yan sa likod, pero nilagay ko lang dyan. Pero doon sa likod mapapansin na
bago ako nilagay doon na yan, pasilip na maliit din. At dito sa mga bandang dito, yan, may maliit din ako nilagay dyan. At saka yung isa, yan, maliit din. So para kapag sinilip natin dito, yan, makikita natin dito, yan, kapag tiningnan natin ay parang nasa malayo ang mga ito. So yan. At ito rin, nilagay ko yung pinakamalaking puno at saka yung pinakamatangkad na puno dyan, para maganda siyang tingnan. I-trim ko muna ang puno natin ito at saka ipakita ko lang mamaya kapag natapos ko na ito. Ito muna ang unahin natin. Halos lahat dito kapag nag-trim ako ay isang mata lang yung iniiwan ko. Dito yung mga bagong tumubo, dito isang mata lang ang iniiwan ko. Kapag isang mata lang kasi yung iniiwan natin, walang araw yung mga twigs nito ay liko-liko. May katandaan na rin ang kalis nito. Siguro nasa 6 years to 8 years siguro ito. Hindi kasi ito akin. Kaya di ko alam kung ano talaga ang actual na edad dito mula nung nahunt ito sa wild. Kapag natapos natin itong night trim, maganda na itong tingnan. Ang kagandahan dito sa kalyos ay yung mga dahon niya ay lumiliit. Mas maliit pa to sa tugas na mga mats natin. Ang mahirap lang dito sa kalyos kapag binubuhay pa natin. So yung canopy natin ay okay na. Pero ang canopy natin, ayan, buong canopy niyan, di yan talaga ang pinaka-apex natin. Ilagyan ko ito ng speed limit. Kasi kapag yan talaga ang gawin natin canopy, masyado siyang malaki compare mo sa puno. So, palitin natin itong canopy. Kapag nag-develop ito, ang pad ito, gaganda rin. Yan, dito rin. Separate natin ito. Ganyan. Dito, separate din natin ito. So yan, separated na siya. Dito ay separated na siya. Dito. Okay, separate natin ito dito. Yan. So yung canopy natin ay di na siya masyadong i-pause ko muna ang video natin ito at saka ipakita ko lang mamaya kapag natapos ko na ito para di na humaba yung ating video. Ito na ngayon ang itsura ng ating forest na kalyos matapos nating na-trim ito. Tingnan natin dito sa may bandang gilid. Ito yung kanang bahagi ng ating forest bonsai.
dito sa mahaba nating puno, marami pa tayong dapat gawin dito. Marami pa tayong i-improve dito. Kagaya nito. Dito, tingnan nyo. Yung sanga niya dito hanggang dito. Walang diferensyo. Putulin natin ito dito. Pero palakihin ko muna ito para maiwan papunta dito. So, parang wala ring nangyari. Kahit putulin man natin ito, kapag malaki na ito, marami ng mga sanga. Ay, para ring walang naputol. So, hintayin lang natin lumaki lang yan. Ito yung kaliwa niya. Yan. Hanggang ganito na lang ang kaya natin gawin sa forest natin. So, hanggang dito na lang ang video natin ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matuto mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. Sa di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na yun at pindutin ang bell notification button para ma-notify kayo sa sunod kong gagawin video. Maraming salamat sa tanong.